Yo, what's up sa inyong lahat dyan guys? So ito, meron naman tayong box dito at nababasa nyo naman siguro NC 2200. Bali ito ay, ang brand nito ay Sky RC. Ayan, Sky RC NC 2200 or 2200. Tapos ito ay isang battery charger para sa AA and AAA battery na NI. Yan, NIHM tsaka NICD. So yan yung box niya. Bali ito ay na-avail natin ng second hand. So meron tayong ka-deal kanina at ito ay na-ship sa atin kanina through Lalamove, no? So yung transaction namin through Facebook lang kasi sa ano ko lang siya nakita sa Facebook group at ito yung kanyang box, no? At dito makikita natin yung mga ano niya, features niya. Hindi ko pa maintindihan yan. So sa manual na natin malalaman yan kasi ito ay may kasamang manual. So kung mapapansin nyo sa box medyo meron na siya mga dents kasi second hand na nga lang. Pero sure na maganda to dahil bago namin kinuha to or bago ko kinuha to ay nag-video call muna kami nung kausap ko. At ayun, shoutout nga pala kay Sir Christian Go na nakuhanan natin itong bagong RC charger natin na to or racing car charger natin na to. Bali Sky RC again. Tapos ito ay bubuksan na natin syempre. So check muna natin yung iba pang features sa box. So ito meron siya ditong mga information about dyan. Battery type na pwede mong ilagay nga. Then battery size. By the way, bago tayo mag-continue, pasensya na kayo kasi medyo may ubo at sipon ako, no? So medyo tatahol tayo at saka itong ating kinalalagyan ngayon ay excuse me, malapit sa electric fan kaya medyo maingay din yung naririnig nyo na para may hangin dyan kasi nandito lang tayo sa tabi ng electric fan dahil napakainit ngayong panahon. So continue tayo. Ito, meron tayong mga information dito na makikita. Battery type, ayan, battery sizes or battery size, tapos charge mode, yan. Basta kung ano-ano yan, pwede nyong i-post na lang kung gusto nyo mabasa. Tapos ayan, naka US plug tayo kasi may iba't ibang plug yan. Meron tayong Euro plug, tapos UK plug, AU plug, tapos CN plug, barcode niya, tapos yan, Sky RC, NC2200, ayun again. Ano pa ba? Sa gilid, yung Sky RC, dito sa kabilang side, ay yan. The gift box is subject to, yun, change without notice. Oh, basta yun na yun. Ang dami niyang tatak ng Sky RC. So talagang, yun niya, rinomote niya maigi, yung Sky RC. Ay, yung charger na to. Oo, yung Sky RC brand. O, bahala na kung ano man yun. So, yan talagang para siyang brand new, no, sa pagkakapak niya. So, meron tayo ditong styro, pinaka-cover niya, and the manual. Yan, so, mamaya natin to babasahin. Yan yung kanyang manual. Mahaba-haba ito at marami-rami. Dahil meron tayong mapag-aaralan dito. So, supposed to be, kailangan talagang basahin natin to. So, yan na. Next ay ito, may kasama tayong battery dyan. So, kasama sa package to nung binili natin, inabil natin kay Sir Christian Go again. Shout out yan and thank you. So, itong battery naman na to ay puting Fujitsu na battery. Ito, makunat itong battery na to. So, may ganito na kasi ako eh. May Fujitsu na ako na apat. Tapos, so, sayang din naman dahil binenta niya ng kasama to. Kaya kinuha ka na rin. Kasi, package na nga binibenta. Ang hindi ko lang kinuha yung battery tester kasi meron na akong battery tester. Tsaka itong ano na to, itong charger na to kasi ay pwede na mag-test ng battery. Tapos ito yung mga extra battery ko kasi or yung mga una kong battery. So yan, pareha sila, Fujitsu na white. Tapos meron din akong Fujitsu na kulay pink or red. Kasi yan color blind kasi ako eh. Basta yon, kulay pink yan. So yan. Tapos, ang kasama niya pa ay itong battery case. Kasama yan, syempre, sa avail natin. Kasi pag bibili ka ng battery na ganito, yung mga Fujitsu battery or mga rechargeable battery, wala namang kasamang case talaga. So, yan. Tabi lang natin. Tapos, ano pa ba? Ito pa, meron pa tayong kasama dito na inabil din. Itong isang, ano na to? Ito muna. Yan. Itong purple color na oil. Ito, bali, ay Sonic Boom na oil. So, based dun sa mga naririnig ko sa mga racing center at sa mga napapanood ko, maganda rin gumamit ng ganito. So, naswertehan natin at may kasamang ganito yung na-avail natin kay Sir Christian nga. At
ito magagamit natin sa mga Tamiya ano natin, 4-wheel drive natin. So tabi lang natin, Sonic Boom again, Sonic Boom na oil. Ewan ko kung power oil yan. Tapos ito yung kanyang adapter. So hindi ko alam kung ilang voltahe ito. Siguro mga 12 volts, siguro ganyan. So maganda naman, okay pa naman talaga siya. Ayan. Uy, nagalaw yung ating camera. So ayan siya, yung pinakadulo niya. Ayan, US plug. Mahaba yung wire at makapal naman. Maganda naman yung insulator niya. Mukhang matibay. Talagang wala kang makikitang sugat sa wire niya. Kaya talaga namang okay na okay ito. For sure. Kasi okay na okay yung pinila natin ito. So meron pa siyang kasamang battery skin. So ito yung mga battery skin. Once na nasira na yung mga label or skin ng battery natin, ito yung pwede natin ipalit. So ayan. Pero may mga racing center yata na hindi sila pumapayag na papalitan mo yung pinaka battery skin ng battery mo kung once na nasira na. Kaya yung iba, yun gaya nung kanina, nakatape siya. Kasi may mga racing center na hindi yata pumapayag. So ito, marami-raming battery skin tayo. Pero dun sa nilalaruan ko, dito na malapit sa amin, okay naman dun. Pwede yatang magpalit ng battery skin. Pero hindi pa ako sure. Malalaman lang natin. So ito na, the charger itself, the Sky RC 2200. So ito siya. So meron tayo dito mga button, down, up, tapos enter, slot, and turbo. So by the way, meron pala itong 5 modes, no, na magagamit tayo. So mamaya i-check natin siya at i-test natin. So tignan muna natin yung mga features niya or mga iba pang mga slot dito. So dito meron tayong data port, isa itong micro USB, itong side na to or yung part na to. Micro USB ang pwede natin magamit dito, at ito ay ginagamit yata sa Bluetooth dongle or ginagamitan ng Bluetooth dongle. Yun yung napanood ko rin dun sa isang nag-review nito na ginagamitan nga raw ito ng Bluetooth dongle, no? So wala tayong ganun, at ginagamit yun para ma-check natin yung capacity ng battery natin through a mobile app or application ng Sky RC ata. So yun, not sure, pero yun lang yung mga narinig ko doon sa video na napanood ko at sa mga search na ginawa ko bago natin i-avail to. So tapos dito sa slot naman na to, ito yung DC input natin, 12 volts nga, no? Yung pinaka-adapter natin. Ito yung magiging power natin, power input natin pag isasaksak na natin siya direkta sa kuryente. So, yan. Tapos dito, slot niya, battery slot. Pwede dito ang AA at AAA nga na battery. Dito sa bandang itaas, yung AA. Yan. Tapos dito, sa bandang ibaba ay yung AAA. So, ito yung sign ng negative, and dito naman yung sign ng positive. Excuse me, ubulan tayo konti. Ayan, medyo masama ang ating lalamunan. So, ano pa ba? Dito, yung kanyang LCD. Ayan, Sky RC 2200. Ayaw yata mag-focus. So, ayan. Tapos ito, may ano pa siya, screen protector. Hindi pa tinatanggal ni sir talaga. So, baka hindi ko na lang din tanggalin para mas secure natin yung kanyang pinaka-LCD. So, dahil okay na tayo, no? Wala naman na naman yung box. At ang gagawin na ngayon natin ay i-test na natin at i-check na natin kung ano yung mga function nitong Sky RC NC2200. Okay guys, so ngayon ay itatry na natin yung ating Sky RC NC2200 kung talagang goods na goods to, dahil nga second hand lang pagkaka-avail natin ito. So, ito yung ating adapter at i-insert na natin sa likod para mag-on na siya. Ayan, naka-power supply niyan, at ayun, meron na lumabas sa display. At ito, meron mga parang battery icon na yan. At para matest natin yan, kailangan natin ng battery. So sa unang modes ay ano man lalabas, check natin. So meron ding ilaw na pula sa taas. Tapos pag pinindot natin yung down button ay may mga option dyan. So, charge, discharge, refresh, and break in. So, dito muna tayo sa charge. Sa charge, pag in-enter natin, pangatlong button,
Yan, merong charge rate. Ang pinakasagad ay 2,000. Tapos, pinaka-minimum niya naman is 200. So, kung hindi tayo nagmamadali, pwede na tayo sa 200. Kung nasa racing center ka at kakarera ka na sa Tamiya Mini 4-wheel drive, pwede mong isagad kung gusto mo, o pwede naman kalahati lang. Pero kung nasa bahay lang kayo at wala naman kayong race event na sinalihan pa, o pwede na tayo sa 200. So, ganyan lang yung function niya sa charge. Okay? Tapos, susunod dyan ay another battery para sa second slot. So, ayan, meron siyang ulit ilaw na kulay pula. Susunod na option or function ay discharge. Enter lang ulit natin. Pag in-enter natin, discharge rate, pinaka-maximum 1,000. Tapos pinaka-minimum naman ay 100. So, ganun pa rin. Kung di tayo nagmamadali, pwede tayo sa 100. Kung nagmamadali tayo, kalahati or isagad natin. So, dahil example lang naman to, pwede tayo sa 100. Then, enter. So, yun na yun. Tapos, ang susunod na dyan ay, check natin. Okay. Refresh. Yata ang susunod dito, no? Testing natin. Okay. Discharge. Then, refresh. Ito yung pangatlong modes na. Tapos, enter. Yan. Dito, magsiset tayo ng charge rate. Maximum ay 2,000. And then, sa minimum, 200. So, ganun pa rin. Kung hindi tayo nagmamadali, pwede niya sa 200. Kung gusto natin ng medyo mas mabilis-bilis, set natin ng 500 or 1,000. So, dito lang muna tayo sa 500. Yan. Tapos, susunod niya, pag in-enter natin, discharge rate, maximum, 1,000, minimum, 100. So, ganun na lang. Pantay na lang natin. For example lang naman natin ito. So, yan. Enter lang. Tapos dito sa refresh rate na refresh modes na yan, bali ang mangyayari dyan, i-charge niya muna yung battery, then i-discharge niya. Pagka-discharge niya, i-charge niya ulit. So mahaba-habang proseso ito, no? Kaya aabot yata ito ng, kung hindi ako nagkakamali, siguro aabot din ng mga 16 hours din yan siguro. Not sure, kasi hindi ko pa naman totally nababasa yung manual ng buo. So, ano lang, bali itong dinidescribe ko lang sa inyo na mga info na to or binibigay kong info sa inyo, based lang doon sa mga napanood at na, ano ko rin, narinig ko rin sa mga racing center. So, ito, yung pang-apat naman na battery para sa pang-apat na modes natin. Yan. Okay, baba lang natin, discharge, tapos refresh, then break in. Pag in-enter natin yung break in, ayan, set battery capacity. Dito ay kung anong capacity ng battery mo. Kung halimbawa, itong battery ko, ang capacity nito 1,900 milliamperes So, doon natin siya isi-set. So, 1,900 milliamperes. Then, pag in-enter natin yan, so, magsisimula siyang mag-charge. Dito, parang refresh din siya, pero mas matagal ito sa break-in. Doon sa, sa manual, binasa ko kanina, yung pinaka sa break-in lang kasi medyo hindi ko siya napanood or na-search pa. Ang mangyayari dito sa break-in, i-charge na muna yan ng 16 hours and then, ang mangyayari na sunod ay magre-rest siya ng 1 oras. Automatic yun. So, may lalabas sa screen na rest kapag dito sa break-in. Automatic yun na magre-rest siya ng 1 hour and then automatic din siyang magdi-discharge. Pag nag-discharge na siya at wala na siyang karga, automatic na naman ulit siyang magre-rest ng mga 1 oras ulit and then magpa-function siya ulit, charge na siya. So, yun na yung pinaka-final nun. I-charge na siya. Bali, umaabot ng 48 hours yung cycle nitong sa break-in. Kaya ang mangyayari niyan, once na natapos lahat ng function niyan or cycle na ginagawa mo rito sa charger na to, itong red light indicator na yan, magiging kulay green naman yan. So, yan yung mangyayari dyan. Tapos, yung pinakapanghuli nito,
na turbocharge ay hindi natin magagawa, or pwedeng ipakita na lang sa inyo kung paano siya nangyayari. I-describe ko na lang or sabihin ko na lang sa inyo kung paano, kasi kakailanganin natin doon ng mataas na ampere ng battery, 2.2 ampere or 2,200 milliamperes ang kailangan na battery. Itong mga battery ko na to ay ano lang ito 1,900 milliamperes lang siya. So hindi siya pwede. So bali ganito mangyayari, no? Papakita ko na lang sa inyo. For example, itong mga battery ko ay 2,200 milliamperes siya. Ang mangyayari diyan ganito. Bali gumagana siya sa charge mode, no? Yan, turbocharge kasi ang ano doon, ang function nung isa na yun, or yung modes nung pinaka panglima nito. So bali ganito. I-charge natin siya. So unang slot, lalabas charge, enter lang natin. Tapos bahala na tayo kung gusto natin lagay sa 500, pwede naman yan, tapos enter lang. Tapos sa pangalawang slot, ganun lang din. I-charge lang din natin siya. Then set mo lang din pare-parehas. Set lang natin yan ng pare-parehas na 500. Ito lang. Set natin. So yan. Tapos enter lang ulit. Then sa pangatlong slot, okay, charge ulit. Then enter. Then 500. Okay na yan. Tapos dito rin sa pang-apat na slot, charge, then enter. Then dagdagan natin 500, then enter. So ganyan na yun. For example nga, 2,200 milliamperes yung mga battery ko. Ang mangyayari dyan, iilaw ito. Itong pinaka turbo button na ito, iilaw yan. Merong ilaw yan, no? Dito na mas maliit pa, dito sa red light indicator na yan. Merong mas maliit na ilaw. And then, pag umilaw yan, ibig sabihin nun, na-detect niya na yung battery mo ay ganun ang kailangan na capacity. 2,200 milliamperes or 2.2 ampere. So, ang mangyayari niyan, pag ilaw niya, pag pinindot mo yan, lalabas dito sa display ay turbocharge. So, yun, doon nagpa-function yung turbocharge nito or yung turbo mode nito. So dahil hindi ko nga maipakita sa inyo kung paano, ganun ko na lang siya na-describe sa inyo kasi yun yung nabasa ko doon sa part ng turbo doon sa manual. So guys, yun, ganun lang siya kadali, no? Ganun lang kasimple itong gamitin, itong SkyRC NC2200 natin na nabili nga natin ng second hand pero good shit, talaga naman napakaganda at kitang-kita nyo naman dyan na pa-function talaga siya. Siguro babalitaan ko kayo kung sakaling magkaroon ng problema, pero kung hindi naman okay na yan. Hindi na ako magbibideo para mag-flex pa ng magiging aberya nitong charger na to, no? So ngayon kukontinue ko na lang yung gagawin ko dito dahil itong mga battery ko na to ay i-refresh ko pa to. So yun, paano? Magkita-kita tayo next time, at kung kailan man yan ay hindi ko po alam. Peace out. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.